Hello guys. Welcome to my kitchen again. Andito po for today's video mga beshi ko. Gagawa po tayo ng Taiwan dishes again. Simpleng sabaw ng mga Taiwanese na magugustuhan nila for sure. Kung kayo ay mga nasa bahay na nag-iisip na mga lulutuin, this is it. Good idea po. Pwede madali lang po at pwede nyo siyang gawin. Ito na po, mag-start na tayo mga guys. Thank you. Hello, ito na nga po guys ang aking ingredients. For today's video, ang aking pong lulutuing sabaw is itong salmon. Ulo ng salmon at saka yung bone niya. Ayan, yan yung lulutuin ko ngayon. Ang tawag dito is miso. Ito, miso. Isa tawag dito is miso. With miso soup, salmon miso soup, yan sa English siguro. Pero sa Chinese po, ang tawag po dito sa isdang ito is kuey yu salmon, kuey yu ito, ulo ng salmon, kuey yu salmon. Ayan, ang tawag po sa Chinese is miso kuey yu tang, miso kuey yu tang. Yon ang tawag po. Tapos ngayon po, for the ingredients naman po, ito naman po ang aking ingredients. Ito, may nabibili po to sa supermarket or sa palengke po. Marami po na ganito. Meron din po siya iba-ibang klaseng miso. So, kayo na po ang pumili ko ano yung miso na gusto nyo. Which ako po, ang gusto ko is yung puti. Kasi para puti din po yung magiging sabaw niya. Ganun po. Kaya po puti yung gusto ko, yung choice ko po. Meron din po siyang mas maliit na pack na tingi na mabibili kayo sa supermarket or sa palengke. Ayan. Tapos po, ito po yung aking mga ingredients. Ito po, miso. Sa Chinese, yung tawag dito is miso. Binagalan lang po na miso. Ayan. Ito naman po, yung flake fish na to. Flakes to, itong flakes na yan. Pang garnish po sa ibabaw after na maluto. Ang tawag po dito sa Chinese ay zhe pian. Ayan, zhe pian. Ayan po ang tawag dyan. Tapos ito naman po, luya. Ang tawag po sa Mandarin is jiang. Or yung iba sinasabi jiangmu. Pag Taigi, jiang or jiangmu. Ayan. Tapos ito naman po is ayan, hiniwa ko na po yung aking tofu. Hiniwa ko na po, ang tawag po dito sa Mandarin is tofu, same, tofu. Tokwa po sa atin, tofu naman po ang tawag dito. At syempre po, optional po ang aking sabaw. Meron po akong yung pinapakuluan kong broth. Ito po ang aking isasabaw. Yan, yung isasabaw ko is yung broth ko sarili. Pero syempre, ang pwede niya po siyang gamitin is water lang po. Okay lang po yun, water. Yun po ang ingredients ko. And then, meron pa po wala po kasi ako nito ngayon sa bahay, kaya hindi ko siya malalagyan. Lalagyan nyo rin, pwede nyo po siyang ipang garnish pag natapos na lutuin, yung spring onion po, yung dahon ng sibuyas na green, yun po, hiwa-hiwain nyo lang po yun ng maliliit, tas ipang garnish nyo na po pag natapos na lutuin. Ayan po ang aking soup for today. Sana po ay may matutunan kayo sa aking sabaw for today. Ito nga guys, magsistart na ako magluto. Itong miso ko pala, nagkuha ko ng konti rito. Konti lang siya kasi maalat na tong miso na to. Itong miso na to, maalat na siya. So, pag ito, kumuha ko ng konti. Tapos, tutunawin ko lang siya sa maligamgam na tubig. Sa warm water. Ayan. At tunawin nyo lang siya. Tapos, mamaya, pag kumulo na yung ilalagay natin siya. Ayan. Tunawin lang. Eto na nga guys, nag-start na ako magluto ng aking sasabawin na salmon. Ito po yung lahat po tayo may kanya-kanyang paraan kung paano magluto. So, what I'm sharing is yung paraan ko po guys. Pwede rin po kayo magbago ng kung ano man anyo. At least may idea lang po kayo. Kasi po pag ako nagluluto ng isdang sinabawan or kahit na anong isda po na may sabaw, ang gusto ko po kasi pinapakuluan ko muna yung luya sa sabaw. Para po ang pasakin gusto ko lumabas yung lasa ng luya at saka hindi
malangsa po yung isda. Yun po yung gusto ko. Kaya po, inuuna ko po, sinasabay ko pong pakuluan yung sabaw ko at saka yung, kung tubig man po yung gamit ko, yung tubig ko at saka yung luya. And then, pag kumulo na po siya ng mga ilang minuto, ayan ko po, saka ko po nilalagay yung aking isda para po hindi po ako para po sa akin po, for me, para po hindi ako nalalangsahan po, ayan, para po mas ano yung luya, lumalabas talaga yung lasa ng luya ko, saka ko lang po ilalagay yung aking mga isda, ayan, buto, masustansya po to guys, kahit buto lang po siya ng ulo ng salmon, tsaka yung tinik niya. Healthy po yan. Ayan. Tapos na ngayon, saka ko po siya uli. Pakukuluan ko muna po uli siya ng mga ilang minuto bago ko po siya. Ayan. Pakukuluan ko po muna yan siya. Ayan guys, nilagay ko na yung isda ko kasi kumulo na nga, diba? So ngayon, kung ginagawa ko pa rin, pinapakuluan ko ng medyo matagal, medyo hindi naman sobrang tagal yung isda para lumalabas yung lasa niya, para mas yung vitamins niya, o diba? Although parang nadudurog na siya, pero yun yung ano kasi na ano ko na purpose ko, ayan, nilagay ko na yung, kumulo na siya ng medyo mga ilang minuto na, saka ko na ilalagay. Siya nga pala guys, yung miso nyo, huwag nyo dadamihan ha, kasi ang miso kasi maalat na siya. Pag ako nagluluto ng ganitong sabaw na miso, hindi na ako naglalagay ng asin. Magtikim na lang kayo kasi ayaw nga ng mga Taiwanese ng maalat, diba? At bawal din sa amin ngayon, sa asawa ko yung asin. Kaya hindi na rin ako naglalagay ng asin pag ito ang luto ko kasi maalat na yung miso guys. Kaya huwag nyo dadamihan ha. Ayan, kumukulo siya. Tapos saka ko siya ilalagay yung miso. Lagay ko ng miso, ayan. Lagay ko yung miso. Huwag yung dadamihan guys kasi maalat talaga siya. Lalo na pagka yung sa unang araw hindi siya maalat. Pero once na iniinit nyo yung sabaw, halimbawa mamayang gabi initin nyo uli siya, umaalat siya. Kaya huwag nyo siyang dadamihan. Ganyan lang siya. Huwag mong dadamihan. Tikman nyo guys ha. Ayan. Tapos yan, nailagay ko na yung aking miso. Syempre, ilagay ko na yung miso ko. Nilalagay ko na rin ang aking tofu. Ang aking tofu, ilalagay na natin ang tofu. Yan. Tapos yung sprinkle nyo ng mamaya, yung spring onion, ayan. Lagyan nyo siya. Wala kasi ako ng spring onion, kaya ang tofu kasi 'di ba hindi naman kailangan na matagal siyang anuhin. Ang sarap ng sabaw na to guys. Ako gustong-gusto ko ito. Tapos lagyan nyo nung yung flakes, fish na flakes. Ayan. 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 Tapos pakuluin nyo lang pa siya ng konti. Ayan, nagiging puti na siya, 'di ba? Kaya gusto ko yung puting miso kasi gusto ko puti yung sabaw niya. Yung meron kasing miso na kulay brown siya. Parang nagba-brown yung kulay niya. Gusto ko kasi yung ganyang kulay, yung puti. Ayan. Kaya ito po yung binili ko. Ayan. And then anuhin nyo lang siya ng konti pa para yung tofu natin maluto siya. Ayan. Ayan guys, almost done na po ang aking salmon soup. Ayan. Pwede nyo na po by this time, depende na po sa inyo kung ano yung pang garnish nyo. Pwede nyo na po siya lagyan ng yung spring onion. Ayan. Dahil ako po, ayan, ganyan, luto na siya. Pakulo ko na siya ng konti ulit. Tapos, luto na siya. Papatayin ko na. Nag-a-add po ako minsan nag-a-add po ako pinatay ko na po siya guys. Tapos, nag-add lang ako ng konting olive oil sa ibabaw niya. Tapos, ilalagyan ko na to itong aking fish flakes. Ayan. Ganyan nyo na lang siya. Huwag nyo lang damihan kung gusto nyo. Pero ako kasi tingi lang naman siya konti. Nilalahat ko siya. Ayan. Ang sarap nitong sabaw na to guys. Promise. Tubukan nyo. Try nyo, magugustuhan nila. At ulitin ko guys. Tikman nyo ha. Kasi alam nyo ng mga Taiwanese, diba, ayaw naman ng maalat. So tikman nyo kung gusto nyo, lalagyan nyo pa ng asin. Pero ako po, hindi na po ako naglalagay ng asin dito. Ayan. Maganda sana yung kulay niya. Mas maganda siya kung meron siyang wala talaga ako spring onion. Ilalagyan ko yan ng spring onion since wala ako. Kayo po sa inyo, lagyan nyo. Masarap na po siya guys. Ganyan. Simpleng sabaw, magugustuhan na po ng mga Taiwanese. Ito po ay isang idea para sa
sa mga nasa bahay po na magluluto para sa mga alaga nila or sa amo nila. You can cook like this. It on your own way. Thank you for watching, guys!